Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor sa mismong araw ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May opinion rin ang isang geopolitical analyst kaugnay sa lagay ng bansa sa kalagitnaan ng termino ng kasalukuyang administrasyon. Si Almar Forzuelo magbabalita. Nasa kalagitnaan na ng kanyang termino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kasabay ng kanyang ika-4 na SONA ay nagsagawa ng mga kilos protesta ang ilang grupo upang iparating ang kanilang mga panawagan. Kabilang sa mga isyong kanilang binigyang diin ay ang pagtaas ng sahod, proteksyon sa karapatang pantao at iba pang usaping kinakaharap ng karaniwang mamamayan. Ayon sa geopolitical analyst na si Herman Camentong Chu Laurel, nananatili pa ring hamon ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng bansa. Partikular na tinukoy niya ang mga isyu sa politika kagaya ng usapin kaugnay sa tangkang pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte na ayon sa kanya ay may epekto sa kalagayan ng pambansang pagkakaisa. Nagiging dahilan sa pagkawatak-watak ng bansa po natin na ikinatutuwa ng Amerikano dahil po yung ating inaasahan na independent foreign policy na isinasagawa sana ni Vice President Sara Duterte ay hindi po magawa-gawa. Dagdag pa niya, isa rin sa mga naantala umano ay ang mga proyekto para sa joint oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Ang masaklap kung dati sa panahon ni Presidente Duterte noong 2017 at 2018 ay nagkaroon na po ng Memorandum of Understanding na magkakaroon ng joint oil and gas exploration and exploitation venture 60-40 a pabor ng Pilipinas. Ito po ay hindi lang naantala. So far wala na pong development dyan. At wala po tayong pakinabang sa ating sinasabing claim diyan. At imbis na meron tayong makuha na langis o gas galing sa South China Sea, kausap ang China, ay away lang ang napasukan natin. Samantala, nang tanungin kung anong gradong ibibigay niya sa kasalukuyang administrasyon, sa lahat ng aspeto, ekonomiya, society, sa ating foreign policy, lahat bagsak po si Bongbong Marcos. Bago pa man ang mismong araw ng SONA, nagsagawa na rin ng serye ng mga protesta ang ilang grupo mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nagpapatuloy ang mga diskusyon at pagkilos sa iba't ibang panig ng bansa habang binabantayan ng publiko ang mga hakbang ng administrasyon sa nalalabing kalahati ng termino nito. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.